Taon-taon, madami nag-aantay sa Poco X series. And actually, isa na din ako doon. Dahil para sa specs over price ratio, di hamak na sulit yung binibigay nito. And ngayong 2026, nag-add si Poco ng panibagong variant pagdating dito. At ito lang naman, ang Poco X8 Pro Max. Basically, isa tong flagship phone para sa isang mid-range phone category. Meron tong new Dimensity 9500S chipset, may massive 8500 mAh battery capacity, supported na din ang fast charging, may big 6.83-inch 1.5K 120Hz AMOLED screen display, may upgraded camera setup, and meron ding itong flagship build. Kaya in overall, isa talaga tong solid na flagship phone para sa mid-range level segment. Pero ang tanong, okay nga ba talaga to? At yan yung sasagutin natin sa video na to. Dahil ginamit ko to sa loob ng isang buwan at sa video na to, i-share ko sa inyo lahat ng mga bagay na nagustuhan at hindi ko nagustuhan sa device na to. Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin. Bale, gaya ng sabi ko, hahatiin natin itong video na to sa dalawang segment, which is yung mga bagay na nagustuhan at mga bagay na hindi ko nagustuhan sa loob ng nakalipas na 1 month na paggamit ng phone na to. And with that said, simulan natin sa mga bagay na nagustuhan ko. And yung una kong nagustuhan dito after ng 1 month na paggamit dito is yung kanyang build and design. Gaya ng sabi ko, naka-flagship build na to. Meron tong glass front na protected ng Corning Gorilla Glass 7i, aluminum alloy frame, and also naka-fiberglass back. Kaya ramdam na ramdam ko yung premiumness na to habang gamit-gamit ko. Meron rin tong IP68, IP69K water and dust resistant rating na kung saan protected para sa mga splash ng tubig, and if ever na mahuhulog mo sa tubig or matutubog, wala ding magiging problema. Pero syempre, mag-ingat pa din. Pagdating naman sa overall design nito, nasa minimalist or simple design stage tayo dyan. Para sa akin, sobrang plain yan tingnan, pero at the same time, maganda pa rin kasi hindi masyadong takaw pansin or common lang yung datingan ng design. Hindi masyadong maingay, goods lang for me. Available nga rin pala to sa color white variant na di hamak na mas okay tingnan yung design unlike dito sa color black. So, choose your poison, ika nga. In terms of comfortness and also grip, isa rin yan sa nagustuhan ko dito dahil una, kahit na naka-flat screen, flat back, and also naka-aluminum alloy frame tayo dito, comfortable pa rin siyang hawakan, mapa one hand and also gaming position grip. And actually, kilala nyo ako, gada review ko, lagi kong pinopoint out tong part na to kasi isa na rin yan sa criteria ko kapag pipili ako ng device na gagamitin ko. And speaking of big phone, dyan papasok yung pangalawang nagustuhan ko sa device na to, and yan yung pagkakaroon neto ng big 8500 mAh battery capacity. And to be honest, nung una kong nakita yung specification ng device na to, nagulat ako kasi less than 500 mAh battery capacity lang yung binawas dun sa ating RT5 Pro nung kinonvert to sa global variant. Actually, yung iniisip kong calibration na mangyayari is nasa 7,000 mAh, pero nagulat ako dahil sinagad nila sa 8,500. And currently, isa to sa merong pinakamalaking battery capacity pagdating sa global variant na phone. And to be honest, hindi lang to just a number dahil pinatunayan din talaga ng phone na to na kaya niyang tumagal ng isang araw at kalahati in normal or light moderate usage. Dahil nung ginagamit ko to, kasabayan kong ginagamit din ng Poco X8 Pro, and the same ko silang ginagamit time to time. Pero mostly, nagagamit ko talaga is itong Poco X8 Pro Max, and hindi ako pinapahiya nito kapag lumalabas kami. Hindi siya talaga basta-basta malolobat kahit na buong araw naka-turn on yung mobile data ko. Pero gusto ko lang linawin na kaya niya talagang tumagal ng isang araw at kalahati, pero syempre, nakadepende yan talaga sa using habit mo. Kung medyo pang balagbagan yung lifestyle mo or sa paggamit mo ng isang device, for sure may malolobat at malolobat to. And kung mangyayari naman yun, wala din magiging problema dahil mabilis lang ding i-charge itong device na to. Dahil na rin sa kanyang 100 watts fast charging support. At kaya mong i-full charge itong device na to from 20 to 100% in just under 1 hour. And para sa 8,500 mAh battery capacity na phone, mabilis na po yan. Oo, hindi ko siya nasalang sa ating PC Mark battery test, pero based sa naging experience ko sa paggamit sa phone na to, hindi tayo mapapahiya dito kung gagamitin natin siya as our daily driver phone. Anyway, yung pangatlong bagay naman na nagustuhan ko dito yung kanyang gaming capability. Again, equipped na to ng latest Dimensity 9500S chipset. Basically, kasing lakas to or halos kasing lakas to ng Dimensity 9400 Plus na naging number 1 or best pick ko na chipset noong 2025 hanggang sa ngayon. Meron tong 3.73 GHz max clock speed and GPU na Immortales G925 MC12.
na partner na din ng LPDDR5X RAM and UFS 4.1 storage version na nag-result sa 2.7 to 3 million and 2 benchmark score. At para magkaroon kayo ng basihan or idea kung ano yung counterpart nito pagdating sa Snapdragon chip, mas malakas lang ng konti ang Snapdragon 8 Elite chip pagdating dito sa chipset na to. So basically, halos kasing pantay niya ang latest Snapdragon 8 Gen 5 chip. Pero gaya lang ang sabi ko, yung mga benchmark score na yan is just a expectation setter dahil yung pinaka magmamatter pa rin the most is yung actual performance na to sa field kung saan natin siya gagamitin, which is gaming. Bale, tinasing namin to sa mga common games na nilalaro natin dito sa Philippines, which is Genshin Impact, MOBA games, and CODM. Bale, kapag iting sa Genshin Impact, 30 minutes namin tong nilaro dito at syempre max out settings, highest graphical preset, and then 60 FPS combo. Bale, nakakuha kami dito ng stable and solid 60 FPS at binasic niya lang yung Genshin Impact dito. As in, stable siya sa loob ng 30 minutes yun, wala ko nakita na kahit anong pagbaba. And nga pala, available na rin or meron na rin tayo dito ang smart frame rate feature. Bale, ito yung equivalent ng frame rate interpolation ni Poco. And nung inactivate ko to, nakakuha kami dito ng solid 120 FPS. And actually, maintain din yung nakuha nating frame rate dyan, pero along the way, bumababa din yung frame rate niya sa 90 and 80. Then, bumabalik lang din ulit sa 100 plus FPS, which is for me is normal dahil ganun naman talaga. As long na hindi siya bababa sa 60 FPS, panalo to para sa akin. Anyway, syempre, tinest din namin to sa mga MOBA game. And good news, kahit na new chip yung ginamit dito, optimize din to kapag dating sa mga MOBA games. Dahil nakakuha tayo dito ng solid 120 FPS pagdating sa MLBB, HOK, and also Wild Rift. Take note, max out settings po silang lahat. And sinalang din namin to sa CODM and same result lang din yung nakuha natin. Nakakuha tayo ng 120 FPS pagdating sa MP mode and also BR mode. Kaya in terms of raw performance or overall performance nito pagdating sa light and moderate gaming, syempre, yakang-yaka yan dahil pang flagship talaga yung performance ng phone na to. Then, kapag dating naman sa temperature na nakuha natin dito, goods din naman yung nakuha nating result. Bale, pagdating sa Genshin Impact, after ng 30 plus minutes ng tuloy-tuloy na paglalaro, pumalo to ng 41 to 43 degree Celsius. And for me, that's a normal temperature para sa game na to. Then, kapag dating naman sa CODM and also MOBA games, nag-average lang to ng 38 to 40 degree Celsius. Bale, pinapakita lang ng testing na to na goods talaga yung chipset na to at wala tayong doubt dyan, okay yung kanyang gaming capability. Pero in terms of heavy gaming, dito talaga natin makikita na medyo iinad siya ng konti and yan yung gusto kong makita sa ginawa nating balagbagang gaming test. Kaya kung interested kayong makita yung pinaka-overall raw performance nito and also kung optimize ba siya sa mga game na madalas nating nilalaro, abangan ninyo yung ating extreme gaming test. Ipapublish din agad namin yan this week. Anyway, next ko pa na nagustuhan dito is yung kanyang fast mobile data connection and also latest Wi-Fi support. Actually, good news to para sa mga kaparekoy natin out there. Meron na tayo ditong latest Wi-Fi 7 support, kaya mabilis yung ating Wi-Fi connection dito, lalo na kung upgraded yung router natin sa Wi-Fi 7. If ever na hindi pa, maglalagay din ako ng link dyan sa description down below na pwede nyo bilhin na Wi-Fi 7 router. Promise, hindi kayo magsisisi, worth it siya. As long as supported ng phone niyo yung Wi-Fi 7, maximize ninyo yan. Pagdating naman sa kanyang mobile data, based sa paggamit ko dito sa loob ng isang buwan, hindi ako binigo neto. Unlike sa Poco F6 Pro ko na daily driver ko before. Kahit saan kasi ako pumunta dito sa Metro Manila, meron tayong nasasagap na 5G and goods yung connection natin in overall, hindi ako nagkaroon ng problema. Sasabi kong approve ang Poco X8 Pro Max pagdating sa mobile data connectivity na to. And nakagandahan pa dito, eSIM ready na rin to dahil supported na rin neto ang eSIM. Next naman na nagustuhan ko dito is yung kanyang big display. Bale, meron tong 6.83 inch, 1.5K, 120Hz, 12-bit AMOLED screen display panel. I-plus pa natin na partnered na rin to ng 2 solid stereo speakers, kaya kung usapang movie watching and anime watching, yakang-yaka or build itong device ito para dyan. I-plus pa natin na meron na rin tong Widevine L1 support with HDR10 Plus and Dolby Vision support na din pagdating sa Netflix. Kaya, maximize natin yung panonood dito ng mga movies or anime na trip natin pagdating sa Netflix. Isa pa sa pansin ko is yung kanyang manipis na bezel, halos super symmetrical na nila kung titingnan ninyo.
nyo. In terms of outdoor use naman, wala din magiging problema dahil meron na itong 2000 nits global brightness and 3500 nits peak brightness naman for HDR. Halos the same panel lang na ginamit sa Poco X8 Pro, which is naging benefitable sa akin kapag ginagamit ko siya habang nagmumotor ako, lalo na kung gagamitin ko yung mga navigation apps gaya ng Google Map at saka ng Waze. Visible na visible. Anyway, sumunod naman na nagustuhan ko dito is yung kanyang camera capability. Bale, meron tong main camera na naka 50 megapixel Light Fusion 600 image sensor with 8 megapixel ultra wide camera and 20 megapixel front facing camera. And kaya ko siya nagustuhan kapag dating sa sample photo sa mga nakuha natin dito, nandito yung pamosong Xiaomi or Poco Color Science. Nandito yung kanyang contrasty color, combination of vibrant and also saturated ng colors pagdating sa overall image na lagi ko naman pinopoint out sa mga reviews ko ng mga Xiaomi and also Poco phones, and kitang-kita naman natin dito kung bakit. Actually, kung ikukumpara natin to sa mga mid-range or higher mid-range phone, definitely isa to sa mayroong pinakamagandang camera pagdating sa kanila. Ikukumpara natin to sa mga flagship phone out there, maraming kakain sa phone na to in terms of overall camera capability. Nandun yung naging feedback ko pagdating sa ating selfie camera. Okay yung kanyang photo processing, okay yung detail and also color, and nandito rin yung kanilang pamosong skin tone color tuning kung saan kapag medyo darkish yung color mo, ini-increase nila to white. Kaya pagdating dito, for me, average para sa isang flagship phone and above average naman para sa isang mid-range phone. Nandito, meron na tayo ditong 4K at 30 and also 60 FPS pagdating sa kanyang main camera. Kaso nga lang, 1080p at 60 and 30 FPS lang pagdating sa kanyang selfie camera. Pero ganoon pa man, good siya in overall para sa akin. Anyway, last naman na nagustuhan ko dito is yung kanyang operating system. Dahil ginamitan na rin to ng latest Hyper OS V3 and under to ng Android 16. And gaya lagi ng sabi ko doon sa mga Redmi and also Poco phones review ko, pagdating sa Hyper OS V3, hindi talaga natin may kakaila na gumanda or maganda na yung kanyang user experience. Actually, kahit sa Hyper OS V2 nasabi ko na to, pero mas naging refine or mas naging okay na siya in overall pagdating dito sa ating Hyper OS V3. Bale, in overall, seamless na lang yung pag-navigate dito, and yun yung nagustuhan ko sa kanya pagdating sa kanyang user experience, kasi most of the time, yun naman talaga dapat yung pinapriority ng mga brand. And isa pa, pwede tayong makakuha dito ng 4 years major software support update and 6 years security update. And I hope makakuha tayo dito ng magandang support sa devs para ma-fix talaga yung mga bugs na na-experience natin dito, kasi for sure meron at meron, dahil lahat ng mga big guns company out there, which is kasama na dyan si Poco, meron at meron tayong may experience na bug, so I hope magawan nila lagi agad ng paraan. Anyway, move na tayo sa mga bagay na nagustuhan ko, dahil for sure given na yan, now pag-usapan natin yung mga bagay na hindi ko nagustuhan sa device ito after ng isang buwan na paggamit dito. Ay lunahin natin dito yung absent ng bypass charging. Matagal na natin itong nire-request kay Poco dahil una, gaming phone mostly yung binibigay nila sa atin or mga gaming capable phone. At ang pagkakaroon ng bypass charging is a must talaga para sa mga consumers nila, which is mga gamers. Oo, malaki yung battery capacity ng mga phones, and oo, mabilis din yung fast charging capability ng mga devices na ino-offer nila, pero I hope ibigay nila sa mga gamers yung gusto talaga nating features, which is bypass charging. Dahil mostly para sa mga balagbagang users out there o mga balagbag talaga gumamit ng phone or balagbag talaga maglaro, need talaga nilang gumamit ng bypass charging, lalo na kung naghahabol sila ng rank. Alam ko yan dahil nanggaling na ako dyan before, and lagi ko itong magiging cons at the end of the day hanggat hindi nila to nilalagay. Next naman na hindi ko nagustuhan dito is yung kanyang power efficiency. Oo, malaki yung battery capacity nito, yung Poco X8 Pro Max. However, in terms of battery optimization or power consumption ng mismong device ito, kinukulang pa rin si Poco dito kung ako yung tatanungin. Oo, gaya ng sabi ko, isang araw at kalahati yung kaya niyang itagal in light moderate usage. Pero meron kasi mga part na kung saan naka-standby lang yung phone ko pero nagdi-drain pa rin siya. Which is alam ko naman na normal, pero yung sa kanya medyo mabilis ng konti, kaya para sa akin medyo alarming at sinama ko dito sa aking cons. Pero in overall, just I said, okay na okay naman yung kanyang mismong battery, pero kung maayos nila yung optimization part, for sure mas gaganda pa to. Next naman na hindi ko nagustuhan dito, which is laging annoying sa mga Poco phones, yan yung kanilang built-in ads. Oo, hindi na natin pwedeng gawing cons ang mga bloatware application kasi normal na yan at madali lang din naman silang i-remove, pwede natin silang i-uninstall. Pero yung mga built-in ads, kinakailangan nyo pang hanapin yung mga setup
setup niyan para i-turn off at hindi na mag-reflect at kung ano-ano pa. And sana kung maglalagay sila nito para mag-cut ng costing pagdating sa mga devices or mga units sila, I hope gawin na lang nilang optional na i-turn on natin yon kaysa i-turn off natin sila. Kasi alam ko yung iba sa atin hindi ganun ka-advance, so mostly sila yung maaapektuhan pagdating dito sa part na to. And good news dahil nakagawa na rin ako ng tutorial para dito. So kung medyo naaanay na kayo sa mga built-in ads, mga nagpa-pop up sa notification, nakikita ninyo, panoodin nyo itong video na to, tinuro ko na po dyan lahat. Next naman na hindi ko nagustuhan dito ay yung absent ng wireless charging. Gaya ng sabi ko, nasa flagship level segment na po itong ating Poco X8 Pro kahit na nasa mid-range category yung pinaka-market niya. So I hope sa susunod mailagay ito ni Poco sa mga phones sila dahil napaka-useful niyan, lalo na para sa mga taong gumagamit talaga ng wireless charging. Isagad na ninyo, wag na ninyong tipirin. Then next na hindi ko nagustuhan dito, which is nitpicks na lang naman, yung medyo massive na frame nito, which is nag-result ng increase pagdating sa weight neto ng at least 20 grams from Poco X8 Pro. Oo, hindi ganun kataas yung binigat neto, pero yung laki kasi talaga mismo ng screen or ng phone in overall hindi talaga suits para sa akin. Kaya nang sabi ko, personal preference to and also subjective naman tong part na to. So yung iba gusto yung malalaking display, yung iba naman same ko, gusto nila ng maliit, sakto lang, compact and handy lang dalhin. Gaya nga ng Pro version neto, which is the Poco X8 Pro. Okay, gusto ko lang linawin, medyo guilty rin ako sa sinasabi ko dito sa part na to kasi yung currently na ginagamit kong daily driver phone is the Poco F8 Ultra. Siya talaga yung gagamitin ko this 2026 para bigyan kayo ng update kasi nag-promise ako sa inyo. Kaya abang-abang sa mga future update natin doon. Now, usapang presyo and final verdict tayo. Bale, kung mapapansin ninyo, hindi ko siya sinama sa pros and also cons kasi meron akong explanation sa part na to. Una, yung presyo nito is nasa 25,999 to 27,999 pesos para sa 256 and 512GB variant para sa kanilang mga SRP. Pero knowing po ko, lagi silang merong early bird price promo sale at meron tayo ditong 3,000 pesos off kaya bababa na lang to ng 22,999 to 24,999 in its respective storage variant. And nakagandahan dito, using our voucher link dyan sa description down below, pwede pa tong maminosan ng 1,000 to 2,000 pesos. So must check kasi pwede natin siyang mabili at least ang 20,000 pesos. So yun ay hindi naman guarantee. So yung iba 1K lang nakukuha, yung iba naman 2K. So at least meron pa rin namang sale. And for the price, para sa akin, reasonable na presyo to para sa Pro Max kasi pang flagship or flagship phone na talaga to. Tanging sa camera lang siya sumablay ng konti kasi walang telephoto. And to be honest, para sa akin, kung ikukumpara natin to sa mga price range ng mga phone ngayon 2026 at isama pa natin yung mga ganap na nangyayari ngayon sa mundo, gaya na lang sa supply and demand ng RAMs and also sa mga wars na nangyayari, reasonable yung naging presyo natin dahil sa ayaw man at sa gusto natin talagang maapektuhan at maapektuhan yung price range. Bale, hindi ko dinidepense po ako dito. Gusto ko lang maintindihan ninyo kung ano yung nangyayari. Kaya mapapansin natin yung pag-increase ng presyo ng mga electronic products at kung ano-ano pa. Hindi lang cellphones. And kung meron mga magtatanong kung ito ba or Poco F8 Pro, para sa akin mas okay ang Poco F8 Pro. Dahil yon ganap na flagship phone. At kung meron kayong 22,000 to 25,000 pesos ngayon, dagdag na lang kayo ng extra couple thousand of pesos. Konting ipon na lang yan, F8 Pro na agad ang mabibili ninyo. And for me, mas better bilhin yon kaysa dito kung meron kayong pandagdag. Pero kung yung budget ninyo is sakto lang talaga to 22,000 or 20,000 pesos kasi currently nandun yung presyo nito ngayon, technically mas okay bilhin ang Poco X8 Pro Max. Pero gaya nga nasabi ko, meron pa yung konting budget, go for Poco F8 Pro. Pero kung hindi nyo naman priority ang telephoto camera at gusto nyo lang talaga ng phone na merong flagship performance in terms of gaming, go for this one dahil kitang-kita nyo naman na kaya nyo makipagsabayan. Oo, mas maganda ang Snapdragon 8 Elite kasi mas optimized na, mas matagal na kasi. Kaya di hamak na may advantage ang Poco F8 Pro dito. Pero kahit na ganun, kung usapang presyo at the end of the day and also battery part, di hamak na mas okay bilhin ang X8 Pro Max. So at the end of the day, nakadepende yan sa preference mo. Gaya ng sabi ko, kung gusto mo ng gaming capability, sakto yung presyo pero walang telephoto camera, go for X8 Pro Max. Definitely worth it. Pero kung gusto mo ng complete flagship phone, go for Poco F8 Pro. Yun lang naman, dito ko natatapusin yung video. Kung meron kayong suggestion or opinion, comment nyo lang sa ibaba at pag-usapan natin. Yun lang guys, peace out.